Outside the Catholic Church, there is no salvation. Mag-INC ka na Brad para maligtas ka kasi isa lang naman reliyon, Roma 16:16 at ang tinubos ng kanyang dugo, Gawa 20:28. Hindi talaga kayo maliligtas kasi sa Sunday kayo nagsasamba. Nakita nyo po? Kanya-kanya sila ng claim na sila lang ang maliligtas. Ang Diyos ay hindi madamot sa kaligtasan. Ang tao lang ang madamot sa kaligtasan para sa kanyang sariling kapakanan. Biruin yung claim kayo ng claim na kayo lang yung maliligtas, hindi nyo pala alam kung paano talaga naliligtas ang tao. Kaya lalong maraming naliligaw na tao dahil hindi na ituturo ng maayos kung paano ba talaga naliligtas ang tao. Sige, ilagay na natin na ganito, umanib sila sa inyo. Anong ibig sabihin? Ligtas na sila? Yan, kaya maraming tao ang napapahamak dahil sa mga ganyang klase ng turo ng kaligtasan. Tignan nyo ang sitwasyon. Paano kung ang isang tao ay naniwala na ganyan pala talaga ang kaligtasan na kailangan umanib ka lang? At yun yung paniniwala niya hanggang dumating yung kanyang takdang araw. Ang totoo pala, hindi niya pa sinasampalatayanan ang Panginoong Jesucristo na siya lang ang kayang magligtas sa kanyang kaluluwa. Ang buong akala, kakadalo at kaka-attend, maliligtas na dahil nakaanib na sa inyo. Tapos hindi pa pala na ipapanganak espiritual. Kaawa-awang tao ang sasapitin pag dumating ang kanyang takdang araw kung ganyan ang isinasalpak nyo sa kanila. Hindi pa ba talaga sapat sa inyo ang pagkapako ng Panginoong Jesucristo sa krus para tubusin tayo sa ating kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Ganyan ba talaga kababaw ang tingin natin sa Panginoong Jesucristo na kailangan pang dagdagan ang ginawa niyang kaligtasan? Sino kayo para magsabing kayo lang ang maliligtas? Samantalang sinabi ng Panginoong Jesucristo, "Whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Nakita nyo? Kahit sinong tao pa yan, basta't yan ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, kahit yan ay walang kinaaniban, ay maliligtas yan. Should not perish. Saan? Sa eternal hell, sa eternal damnation, but have everlasting life. Saan yan? Sa langit yan. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nauunawaan nyo ba talaga yung except? Ibig sabihin yan, maliban na ikaw ay panganak muli, ay hindi ka makakakita sa kaharian ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin yan, kahit saan ka pa nakaanib, except hindi ka na born again, hindi ka makakakita sa kaharian ng Diyos. Ibig lang sabihin yan, hindi ka talaga maliligtas kung hindi ka ipapanganak espiritual. Tapos sasabihin nyo na naman, reliyon ng born again. Yan, hindi nyo kasi nauunawaan talaga ang ibig sabihin ng born again. Kung ikaw, yung whosoever sa John 3:16 at tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ikaw ay maboborn again in spirit, magkakaroon ka na ng relasyon sa Diyos. When you are born in spirit, hindi ka na ngayon hiwalay sa Diyos na dating naputol dahil sa kasalanan. At yan lang yung tanging paraan para manumbalik yan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Dahil ito ang tatandaan nyo mga kaibigan. Ang ginawang sakripisyo ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo ay para sa sanglibutan. Ang kaligtasan ay para sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Ang dapat nyo lang sampalatayanan na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos at Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing at nabuhay mang muli para sa pag-asang tayo ay makakaranas ng buhay na walang hanggan. Oo, mahalaga ang pagkakatipon, pero hindi yan ang kaparaanan para maligtas ang tao. Nawa, marami po ang nakaunawa sa katotohanan ng kaligtasan na tanging sa Panginoong Jesucristo lamang ang kaligtasan. Maraming salamat po and God bless you all.